pansinin ninyo mula dito sa wise men, hindi pa ipinapanganak. Sa verse 2, mula sa verse 2 ng Matthew chapter 2, dito ay nagtatanong yung wise men saan ipapanganak ang hari. Okay? Pansinin nyo, hari. So mula doon sa simula na ipapanganak pa lang ang ating Panginoon Jesucristo, hanggang sa tumakbo ang panahon, ang pinag-uusapan ay umalingaw-ngaw. Kumalat, hindi lang sa panahon na siya ay sanggol, sinilang sanggol hanggang sa lumaki, hanggang kailan? Pansinin ninyo. Basahin natin ang John chapter 18. John chapter 18. Tingnan ninyo. Patungkol pa rin sa paghahari. Kasi yung naisigaw na balita mula nung siya ihula at isilang hanggang sa kanyang pagtanda ay kumakalat, mga kapatid. Kumalat, hindi napigil. John chapter 18 verse 30. 32. Okay? 33. Okay. John chapter 18 verse 33. Okay. Basahin mo sa Tagalog. Si Pilato nga ay muling pumasok sa pretorio at tinawag si Jesus at sa kanya ay sinabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sinabi mo baga ito sa iyong sarili o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? Tingnan mo sabi ni Pilato, then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, said unto him, art thou king of the Jews? Tingnan mo yung mula sa pagkasanggol niya, hindi tinatanong pangalan ng mga anak. Mula doon sa pagkasanggol niya, hanggang sa paglaki, hanggang dito sa pinapahirapan na siya, hinahatulan na siya. Ang tanong, hindi na alis patungkol sa paghahari. Nakita niya? Mula doon sa maliit pa siya, na sinabi ng mga wise men, ipinanganak ang hari. Ngayon, ang pinag-uusapan hanggang ngayon, nakarating kay Pilato, ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Nakita niyo kung gaano kahaba ang panahon na tinakbo at yun pa rin ang pag-uusapan. At hanggang ngayon, yung usapan na yun hanggang ngayon, tumatakbo hanggang sa panahon natin. Tingnan ninyo, malalaman natin yung mga. Sabi niya sa verse 33, sabi niya, art thou the king of the Jews? Sa verse 34, sabi niya, Jesus answered him, say yes, thou these things, say yes, thou these things of thyself, or did other tell it thee of me? Sabi niya, sinasabi mo ba ito sa iyong sarili? O sinasabi mo dahil nalaman mo ito sa iba? Kumbaga, direct na yung tanong ng ating Panginoon kay Pilato. Sinasabi mo ba ito sa iyong sarili o nalaman mo na? Kasi sinabi ni Pilato na ikaw yung hari. Ngayon sa 35. Si Pilato ay sumagot, ako bagay Hudyo? Ang iyong sariling bansa, ang mga pamunong sasaryoti, ang sa iyo ay nagdala sa akin. Anong ginawa mo? Verse 26. Sumagot si Jesus, ang tarihan ko ay hindi sa sanglibutan ito. Kung ang tarihan ko ay sa sanglibutan ito, ang aking mga aditing niya ay makipagbaga upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking tarihan ay hindi ito. So ngayon, dahil hari ang pinag-uusapan, dapat meron siyang kaharian. Meron siyang kaharian. Sabi ng ating Panginoon,
hindi sa mundo ito. Halimbawa, Qatar. Itong Qatar, sino yung hari dito? Hamad. Al-Thani. Dito siya nag-aari. Sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, hindi siya mag-aari sa mundo ito. Hindi siya mag-aari. Anong ibig niyong sabihin? Alam naman natin na mag-aari siya sa millennial reign. O di kung iliteral mo ito, hindi na magmamahal. So, hindi ito literal, mga kapatid. Sabi niya, hindi sa mundong ito mag-ahari. Mag-ahari nga yan sa millennial reign. Mag-ahari, 1,000-year reign of Christ. Anong tinutukoy niyang pag-ahari dito? Ha? Tignan natin kung anong klase ang pag-ahari na sinasabi niya, mga kapatid. Okay. Tapos, sa verse 37. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito. Dahil dito ako ang naparito sa sanglibutan. Upang bigyan parotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayaw sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Yan mo ang bawat isang nasa katotohanan makikinig sa aking tinig. Ito na ngayon. Yung tinig na yan ang magpapayanig. Sabi niya, once more, the voice will shook. Not only the heaven, not only the earth, even heaven. Diba? So, ibig sabihin, anong klase ang pagyanig ngayon? Anong klase ngayon? Yung tinig niya, sabi niya, for everyone that is of the truth, heareth my word. Ang unang nayanig dati rito sa pamamagitan ng mga wise men, si Herod. Nayanig, mga kapatid. Ngayon, itong pagkakataong ito, ang pinag-uusapan dito, yung makikinig sa kanyang katotohanan, sa kanyang salita, sa kanyang tinig. Anong klaseng kaharian ang gustong sabihin ng ating Panginoon? Anong klaseng kaharian? Tignan natin ang Mark chapter 9 verse 1. So, sulat ko lang dito. Ano yung nabanggit natin kanina? John 18:23 hanggang 36. My 37. My kingdom is not in this world. Ngayon, kung hindi dito sa world na ito, ano yung tinutukoy niya? Sa Mark chapter 9. Mark chapter 9. Verse 1. Basahin sa Tagalog ba? Mark chapter 9 verse 1. 1. 9:1. At sinabi niya sa kanila, katotohanan sinabi ko sa inyo, mag-ilang sa nakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan. Tingnan mo yung panahon na yon, ang sabi niya, may nakatayo rito na hindi matitikman ang kamatayan. Anong pinag-uusapang kamatayan ito? Spiritual na kamatayan o physical, literal na kamatayan? Kasi ang sabi niya rito, sabi niya rito, there be some of them that stand here. May mga ilan na nakatayo dito, which shall not taste of death. May mga ilan na nakatayo. Sa panahon na nagsasalita ang ating Panginoon, sabi niya,
may nakatayo dito na ilan na hindi makakatikim ng kamatayan. Sabi niya, till they have seen the kingdom of God come with power. Hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na darating na may kapangyarihan. So, anong klase ngayong kamatayan ito? Kasi sabi niya, merong ilang nakatayo rito, hindi makakatikim ng kamatayan. Hindi makakatikim ng kamatayan. Hanggang dumating ang kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. Tingnan mo, physical. Dalhin muna natin sa physical. Sa physical, literal, na nandun nakatayo. Ano yung sinasabi niyang hindi siya makakatikim ng kamatayan? Alalahanin natin na yung kamatayan is separation between God and man. Sin. Eh, lahat naman nagkasala. Agree? Lahat naman nagkasala ayon sa banal na kasulatan. Ha? Sa tawa, nandito sa lupa, lahat nagkasala. Ha? Romans chapter 3. Ngayon, kung nagkasala, nagkaroon ng separation. Isaiah 59 verse 2. Nagkaroon ng separation. Ibig sabihin yung kasalanan na nagpapaliwalay. So, ibig sabihin ng death na ito, anong death ito? Ha? Physical. Physical na kamatayan ito. Dalawang klase ng kamatayan na makikita mo. Kamatayang physical at kamatayang spiritual. So, yung sinasabi niyang may mga ilan na nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita ang pagkaharian ng Diyos na may kapangyarihan. Sino ang nakaranas diyan? Yung mga apostol, si Pedro, tignan mo ha? Si Pedro. Si Pedro, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hintayin ninyo na sangkapan kayo ng kapangyarihan. Ha? Acts, basahin natin. Acts. Huwag kayong aalis dito ha, babalikan natin dito. Babalikan natin yan. Punta tayo sa Acts muna. Verse 7, chapter 1, verse 7. Sabi niya rito, and he said unto them, it is not for you to know the times and season which the Father will have put his own power, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto both in Jerusalem and in all Judea, in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yung kamatayang physical na ito, lahat ng tao na nakalipas na, nakamatay na, pero tumanggap ng banal na Espiritu, katulad ni Pedro, nakaranas ng kamatay na physical. Kaya lang, bago siya nakaranas ng kamatayang physical, nakita niya muna ang paghahari ng Diyos. Ano yun? The indwelling of the Holy Ghost. Bago siya namatay, kaya sabi ng ating Panginoon Kristo, merong ilan sa inyo rito na nakatayo na hindi makakatikim ng kamatayan. Physical. Ha? Kasi kung spiritual yun, na kamatayan, lahat tayo namatay, separation tayo sa kasalanan Kaya lang ang sinasabi niya, physical na kamatayan. Bago namatay yung mga apostol, na-witness muna nila ang indwelling ng banal na Espiritu. Wait! Hintayin ninyo na kasihan kayo ng kapangyarihan mula sa langit. This is the indwelling of Holy Ghost. This is the indwelling. Ano ang indwelling ng Holy Ghost? Ganun yun, kasi yung kamatayan na sinasabing spiritual na hindi makakatikim,
ang kamatayan spiritual is paghihiwalay. So nakatikim lahat ng kamatayan dahil sa kasalanan. Sin of unbelief. Nagkaroon ng separation. Ngayon, ang tinutukoy dito ngayon na kamatayan yung physical. Pero bago mamatay, nakatikim sila ng paghahari ng Diyos. Hindi nakatikim ng kamatayang physical. Pero after that, sa paglilingkod, namatay din sila. Namatay physical. At yun naman yung spiritual na hindi na siya makakatikim ng kamatayan. Hindi na masiseparate. Bakit? You are sealed and I am sealed with the spirit of power. That is the Holy Ghost. Wala nang separation. Hindi ka na makakatikim ng second death. Hindi ka na makakatikim ng second death. Bakit? Mayroon ka ng selyo ng banal na espiritu. Pero, yung mga lingkod na nauna, nakatikim ng kamatayang physical. Pero spiritual, na nung natanggap na nila yung pag-aari, hindi na makakatikim ng kamatayan. Hindi na applicable. Kasi nga may banal na espiritu na, bubuhayin muli sila ng ating Panginoon. Itong physical. Pero sila ay natutulog lang. So, hindi na patay. Kita nyo? Hindi na patay. So, yung physical ang pinag-usapan dito. Yung panahon na sinasabi niya. Na sinabi niya, merong ilan na nakatayo. Na hindi makakatikim ng kamatayan. Hanggang sa makita ang pag-aari ng Diyos na may kapangyarihan. At sila Pablo, sila Pedro. Nakatikim lang ng kapangyarihan ng Diyos. At tignan natin, basahin natin, John chapter 8. John chapter 8. Verse 51. Diba? Sabi niya, Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. So dito, yung sinasabi na niya ngayon, yung paghahari ng Panginoon, kapag naghari, hindi ka na ngayon makakatikim ng kamatayan. Kapag naghari na, hindi ka na makakatikim ng kamatayan. Spiritual. Yun naman ang sinasabi dito. Pero yung physical na binabanggit kanina, paghaharian ka ng Diyos, hindi mo matitikman ng kamatayan. Halimbawa, dumating sa iyo ang banal na espiritu, hindi ka ngayon, sabi niya kasi, meron ilan na nakatayo na hindi makakatikim ng kamatayang physical hanggang sa sila'y panahanan ng banal na espiritu. So, pinahanan sila ng banal na espiritu. Ngayon, habang tumatagal, namatay yung mga lingkod, physical. Pero spiritual, ito yung sinasabi niya rito sa 851, ang nakinig ng salita ng Panginoon, hindi na makakatikim o makakita ng kamatayan. Bakit? Yan yung sinasabi ngayon sa aklat ng Korinto, na sila'y ibabangon sapagkat sila'y natutulog lamang. Tayo yan. I-apply sa atin kung tayo dadatnan ng kamatayan physical, hindi tayo patay spiritual, kundi ibabangon lamang tayo. Natutulog lamang tayo kung datnan tayo ng kamatayan physical. Pero yung, kung dumating mamaya ang Panginoon, ngayong oras na ito dumating ang Panginoon, ang ibabangon niya, yung mga naglingkod na nauna sa atin. Nakuha niyo? Yun ang ibig sabihin nito. So, ako naniniwala na pansinin niyo yung naisiparating ng Panginoon. Kasi ang pinag-uusapan natin is kingdom. Alam natin na yung kingdom, ano yung verse natin dito? John 8:51. Mark 9, shall not see death. Dito, ganun din.
Kailangan alam natin ilalagay yung spiritual saka literal application. Kasi kung hindi mo alam kung saan mo ilagay yung literal at spiritual application, magkakagulo mga kapatid. Ngayon, may babasahin tayo. Alam natin na yung kingdom, na binabanggit na kingdom, alam natin mga kapatid, yung kingdom, pansinin ninyo rito, my kingdom is not of this world. Itong kingdom na ito, alam natin kung ano yan. Yung, ano yan, Lucas, ano ito, 17:21. Basahin natin yan. Lucas 17. Ha? Okay. Aha. Bago natin ano, 17. Okay. Pero bago makarating doon, basahin natin ang verse 20. Verse 20, basahin mo sa Tagalog, brad. 17:20 hanggang 21. At pagkasal, tinanong siya ng mga Parsiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito ng pagpapakita. No, sandali lang. Nagtanong itong mga Pariseo. Ha? Pansinin ninyo ha? Ang sabi, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Pagdating sa ibaba, sabi ng ating Panginoon, the kingdom of God is not with observation. Ano dyan sa Tagalog? Ang kaharian ng Diyos, hindi paparito na mapapakita. ang kaharian ng Diyos hindi paparito na magpapakita. Hindi makikita yung kaharian ng Diyos. Pero, ano ang sinasabi niya ngayon na ito ay darating? Eh, bakit di makikita? Eh, darating eh. Kasi ang tanong dito, sabi niya, when the kingdom of God should come. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, the kingdom of God cometh not with observation. Sa Tagalog, hindi papakita. Darating, hindi papakita. So, ano ito? Literal, spiritual. Okay. Ituloy natin ngayon sa 21. Sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa loob ninyo. Halimbawa, may dumating. Brian, ang kaharian ng Diyos nandun. Eh sabi nga niya rito, okay mo? Neither shall they say, law, here, or there. Narito o nandun. Halimbawa, may nagturo. Ang kaharian ng Diyos, narito, nandun. Sandali lang. Saan ka ngayon mananatili? Ito pagyanig ito, mga kapatid. Pagyanig. Kasi nagtatanong itong mga Pariseo. Nagtatanong. Kailan darating ang kaharian? Ngayon, ang sabi niya, hindi makikita. Ngayon, pag may dumating at sasabihin, narito, nandun. Anong sagot? Sabi niya, behold! Sabi niya, the kingdom of God is within you. Ngayon, saan mo ngayon nakahanapin yung kingdom? Dito, doon. Hindi mo makikita nga. Nasaan? Nasa loob. Ayun, balikan natin yung pamagat ng message. Unshakable kingdom. We receiving a kingdom which cannot be moved. We receiving. Nasa loob ninyo. Tatanggapin ninyo. Hanap ka ng hanap hanggang ngayon, hinahanap mo. Talagang hindi mo makikita. Hindi mo makikita. Kailangan nasa atin.
Kaya yung salita sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanggang ngayon maraming nagsisik. Katulad ng mga Pariseo, hindi nila makita. The other meaning of seek, kailangan makamtan mo. Kailangan makamtan mo. Mapasa iyo. Kaya kung liliwanagin mo ngayon yung seek, hangarin mong pagharian ka ng Diyos at ng kanyang katwiran at lahat yan ay madadagdag sa iyo. Amen. Yun ang salita ng Matthew 6:33. Hindi katulad ngayon, nagsisik pa rin sila. Hindi nyo makikita. Sabi ng Panginoon, kapag may nagsabi, narito, naroon. Hindi mo makikita. The kingdom of God will not come. Not in observation. Not with observation. Not with observation. Ano ngayon? Mapipil mo yan, mararamdaman mo yan. Yung kingdom will indwell. Kaya nga we're receiving a kingdom which cannot be moved. Amen. Hindi matitinag, mga kapatid. So matatanggap mo yan. Seek ka ng seek. Ang kailangan ng salitang seek ay hangarin mo na magkaroon ka ng pananahan ng banal na Espiritu. Pangalasain mo ang kanyang katwiran. Ang katwiran mo ang naghahari. Puro katwiran mo na lang Makinig ka naman, yung katwiran naman ng Diyos ang pakinggan mo. Lagi na lang katwiran mo Yung katwiran ng Diyos. Pakanasain natin pagharian tayo ng banal na Espiritu at ang kanyang katwiran at ang lahat ng yan madadagdag sa atin. At kung meron tayo yan, kapag dumating ang salita ng Diyos, hindi ka matitinan. Bakit? Yung salita ng Diyos nagagalak kasi meron kang paghahari ng Diyos sa puso mo. Pero kung dumating ang salita ng Diyos, puro ka na lang kapaitan, mag-isip-isip ka na. At kung dumating ang salita ng Diyos, nababagabag ka, nagkakaroon ng trouble sa puso mo, may problema ka. Dapat yung mga galak, amen, praise God. Kasi nga ang salita ng Diyos ay mag-i-equip, i-edify tayo ng Panginoon. Yan. Yan ang problema sa panahon natin ngayon. Bakit naman Kingdom of God ang nabanggit dyan? Hindi naman Kingdom of Christ. Akala mo ba kayaan ng Panginoon sa Kristo? Bakit nakalagay Kingdom of God? Hindi naman Kingdom of Christ. Mga tanong na di basahin natin yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Basahin natin ang sinasabi ng Biblia. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 5. Ephesians 5, chapter 5. Basahin, brother. Ito mo ba? Nalastas yung lubos na sino mang mapag-iapit o mahalay o masakit na sa isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa karayaan ni Kristo at ng Diyos. Pansinin niyo yung word. Yung may mga ginagawang lust of the flesh. Hindi paghaharian. Hindi paghaharian. Hindi makakamana ng kaharian ni Kristo at ng Diyos. Pansin mo, isang kingdom lang. In the kingdom of God and of Christ. Hindi niya sinabing in the kingdom of Christ and in the kingdom of God. Hindi niya sinabing gano'n. Ang sinabi niya, in the kingdom of Christ and of God. Ang Panginoong Diyos tumahan sa ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Jesucristo tumatahan sa atin. Harito, basahin natin. Indwell nito mga kapatid. Kingdom of Christ and of God. Ngayon, basahin natin ang
Romans 8:9. Para malaman natin saan tayo nakatayo. Romans 8:9. But ye are not in the flesh. Kaya yung sa Ephesians 5 kanina, yung gumagawa ng work of the flesh, hindi pag-aarian ng Diyos. Ngayon, sa verse 9, chapter 8, verse 9 ng Romans. Ha? Lagyan natin dito. Romans 8:9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Okay? Yung Spirit ng Diyos tumataan sa inyo. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of it. So, kailangan the Spirit of God, the Father, and the Spirit of Christ must be dwelling in us. Paano mo ngayon ma-justify yan? Ha? Kailangan tingnan natin mga kapatid. Yung Spirit of God, Spirit of Christ. Ngayon, basahin natin ang John chapter 14, 23. Okay? John 14:23. Basa. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinaman ay ibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita, at siya ay inibigay ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya ay gagawin namin aming tahanan. Diba? Napansin mo? We will come. So, yung we will come, the Father and the Son. Diba? Sabi niya rito, we will come. Sabi niya rito, unto Him and make abode. Abode. Ha? Make our abode. Diba? Our. And make our abode. Diba mo? Ito rin nabuuin nyo yung abode in Him. Abode in Him. So ngayon, pansinin ninyo ngayon dito, yung kingdom na sinasabi, Christ of God, we must have the Spirit of the Father and the Spirit of the Christ. That it must be abode in us. Kailangan manahan sa atin. This is the kingdom na sinasabing hindi masisikin. Kasi nga, those believers na nag-keep, sabi niya, siya na iningatan at tinupad ang aking salita. Diba? So ngayon, yung mga tumupad at nag-ingat ng salita, katulad ng mga unang ginapuan, sino yung unang ginapuan? Diba? Sina Pedro. Diba? Sila Pedro, ginapuan ng Banal na Espiritu. Kaya hindi sila nga nakatikim ng kamatayang physical hanggang hindi naabot yung paghahari ng nung nakapaghari ang Panginoon na tupad. Yung sinabi niya. Ngayon, nandun yung pananahan ng Banal na Espiritu. Paano natin may justify na Banal na Espiritu, mga kapatid? Basahin natin ngayon ang Romans chapter sa 14, verse 17. Romans 14:17. Kasi ang tinitignan natin dito, yung hindi matinag na tarihan.
Yung hindi matinag na kaharian. Okay? Romans 14:17. Anong sabi niya rito? Right? Nalalaman ko at naniniwala ako lubos kay Jesus na Panginoon. 14:17, Romans. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain o inumin, kundi ito ay katwiran, righteousness, peace and joy, kapayapaan at kagalakan. Kaya na in the Holy Ghost. Kaya kapag dumating ang salita sa iyo, ang mararamdaman mo ay kapayapaan at kagalakan. Kasi meron kang banal na Espiritu, meron kang kingdom of God. Hindi kapaitan, hindi kagalitan. Ang nararamdaman mo dapat pag-ibig, righteousness. Ha? Kaya nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin, pakalasain mong magkaroon ka muna ng pagkahari ng Diyos at ng kanyang katwiran upang ang lahat ng bagay idadagdag sa iyo. So nandito nga yung sinasabi niya ngayon na ang pananahan ng Banal na Espiritu, na ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain o inumin. Ito ay indwelling, peace, joy, and righteousness in the Holy Ghost. No? Kingdom of God. Peace, joy, saka righteousness. Righteousness. Ngayon, kapag dumating ang salita ng Diyos, anumang pag-uusap patungkol sa salita ng Diyos, hindi ka matitinag, mga kapatid. Hindi ka mababagabag. Yun yung sinabing pinag-aaralan natin sa Hebreo, na kapag dumating ang tinig o ang salita, hindi ka mababagabag. Halimbawa ito, magbigay ako ng halimbawa, mga kapatid. Nung sinabi ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, I am the bread of life. Literal, spiritual. Spiritual. I am the bread of life. Marami ang nabagabag diyan. Maraming natinag. Okay? Nung sabihin ng Panginoon, ang sabi niya, I am the vine. Ako yung puno. Kayo ang sanga. Literal, spiritual. Okay? Ngayon, marami ang natitinag dyan kasi ang makausap niya, mga Pariseo at Skriba, mga matatalinong tao. Ito ngayon. I am the light. I am the light. Alam natin na yung pinapatungkulan niya ay hindi rin literal. Sa Lumang Tipan, Psalm 190, verse 105, sabi niya, Thy word is the light unto my path. Diba? Ilaw sa aking daraanan. Ngayon, sinabi niya ulit, I am the way, the truth, and the light. Maraming nagbulumihalan, maraming nayanig. I am the way. Dumating ang salita. Spiritual, literal. Ngayon, I am the door. Sabi ng Panginoon. Ha? Okay, ibigay natin yung mga chat, yung mga versikulo. Baka sabihin nila walang versikulo. I am the bread. John chapter 6, verse 35. Verse 14. I am the light. John chapter 8, verse 12. I am the vine. John chapter 15, verse 1 to 5. I am the way. John 14, verse 6. Ngayon, I am the door. John 10, verse 7. Literal, spiritual. Spiritual. Kung iliteral mo, wala na ang Panginoon papasok ka sa Kanya. Hindi pwede, diba? Kailangan, tingnan natin saan natin ilagay yung unawa. Ngayon, kung siya yung daan, dahil sabi niya, walang makakaparoon sa Ama, maliban na dumaan sa akin.
Kung siya ang daan, siya ang pintuan. Sa bahay ng aking ama, maraming mansyon. Literal, spiritual. Siya ang pintuan. I am the way, I am the door in my Father's house. Maraming nayanig dyan. Sabi ng mga ibang nangangaral, may bahay doon sa langit. Nagpapadala ka ng tithes mo, hollow block, nagpapadala ka, pinapagawa mo yung bahay mo doon. Ano, niloloko nyo yung mga membro nyo. Ha? Bakit? Magpapadala ka doon, mayroon ba doon hollow block? Ha? Hindi tama yan. Lumagay tayo sa salita ng Diyos. Maraming pagyanig. Ano ba yung mga pagyanig? I and my Father are one. Hanggang ngayon, noon, nayayanig dahil sa salita, I and my Father are one. Magkakaiba. Nayayanig. Meron tayo na merong paghahari. Meron tayong kingdom. We receive the kingdom. Unshakable kingdom. I and my Father are one. Alam mo kung ano yung tinutukoy niya. Yung baptism. Matthew 28:19. Baptism, Acts 2:30. Maraming naligalig, maraming nayanig, mga kapatid. Pero ang pinagkarian ng Diyos, hindi mayayanig. Hindi mayayanig. Ngayon, tignan natin ang isang halimbawa sa Lumang Tipan. Dumating ang salita ng Panginoon sa bawat panahon. Tignan natin kung bakit sinabi ni Brother Branham. Tignan natin kung bakit nabanggit niya ang mensahe na hear ye him. Meron siyang message na sinasabing hear ye him. Yung hear ye him na yan, may message siya noong May 19, 1957. Hear ye him. Minessage ni Brother Branham. Ngayon, tingnan natin bakit yung minessage ito. Ang unang halimbawa ay si Adam tsaka si Eve. Nagbigay ng instruction ang Panginoong Diyos na ang sabi sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 2 verse 17. Genesis 2:17. But of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ito yung tinig ng Panginoon. Audible voice na naririnig ito, mga kapatid. Nagsasalitaan ito. Ngayon, dumating ang isang extent. Tinig din, mga kapatid. Tinig din, parehas na boses. Saan? Chapter 3 ng Genesis. Verse 3 and 4 and 5. Umpisa natin sa 1 para mas maganda. Chapter 3 verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, God said, you not eat every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, Ye shall not eat of it, neither shall touch it, lest you die. So dito, nagkaroon na ng word na iba. Yung sinabi niya, neither ye shall touch it, wala ito, mga kapatid, sa original. Lest ye die, wala ito sa original instruction. So pansinin niyo, dalawang tinig, halos magkaparehas. Merong nadagdag. Pagdating sa verse 4, and the serpent said unto woman, Ye shall not surely die. Pagdating sa utos ng Panginoong Diyos, ang sabi niya sa
sa 17 ng 2, you shall surely die. Pagdating sa verse 4, chapter 3 verse 4, ye shall not surely die. So dalawang tinig. Ano ngayon ang pakikinggan mo? Basahin natin ang sinabi ni Brother Branham dito sa Hear ye him, preached on Sunday, May 19, 1957. Sabi niya rito, why don't you believe it? Would you're listening to men's teachers instead of God teachers, the Holy Ghost Spirit, the Holy Spirit? That's exactly right. Stay right with the Word. He will never add nothing to it or take nothing away from it. He will stay right with the instruction. He is God's teacher. So meaning, ito si Brother Branham, hear ye him. Ito kasi, dalawa na yung naging salita. Yung isa, you shall not eat, because thou shalt surely die. Dito sa isa, you can eat, you shall not surely die. Pero ang sabi ng ating kapatid, sabi niya, stay right with the Word. He will stay right with the instruction of God. So, si Brother Branham nagsabi ito. Kung nanatili lang sila sa salita ng Diyos, hindi walang paglaban. Ha? Nayanig, mga kapatid, nayanig dahil sa tinig. Nayanig ang kanilang, kasi pansinin ninyo, yung kahulugan ng shaking, yung earth shaking na sinasabi sa Hebrew 12:28, yung earth shaking na sinasabi ay principles, beliefs, and assumption. So akala ni Adam ay okay. Hindi pala okay. Mali. Bakit? Dapat manatili ka sa original instruction. Belief. Naniwala siya dun sa isa kaysa doon sa Diyos. Kaya ang unang kasalanan is sin of unbelief. Sin of unbelief. Ito ang unang problema, mga kapatid. Ano ang unang sample natin? Sa King 13, 1 King 13. 1 King 13. First King chapter 13. Ito yung istorya ng young prophet at saka yung old prophet. Okay? So ang unang example natin, mga kapatid, dito ay Adam and Eve. Ang verse niyan ay Genesis 2:17 saka Genesis 3, ano yung verse ko? 4:5. Okay? Dapat, ang ginawa na sinasabi dapat, they must stay in the right, di ba? In the word right, stay right in the word of God. Stay right with the words. Dapat yan ang mangyari. Di ba? Ilagay natin dito, supposed to be ang ginawa nila, stay right with the word. Eh, hindi sila nag-stay, di ba? Hindi sila nag-stay. Yun ang problema. Okay, punta tayo sa First King. Verse 13.
Okay. Verse 4.